Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong ayon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ng Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo." Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nag-aapostol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, "Halika nang makakain ka na"? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, "Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka ng pagkain ko." Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sasabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, 17, linya 5-10, lumapit ang mga apostol kay Jesus at hiniling, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Isang simpleng kahilingan ngunit puno ng kababaang loob. Alam nila na hindi sapat ang kanilang lakas, kaya lumapit sila sa Panginoon upang humingi ng tulong. Tumugon si Jesus sa isang makapangyarihang imahe. Kahit ang pananampalataya ay kasinliit ng buto ng mustasa, ito ay makagagawa ng dakilang bagay. Ang aral dito ay hindi tungkol sa laki ng ating pananampalataya, kundi sa kalidad nito. Kung ito ba ay totoo at matatag, kahit sa gitna ng pagsubok. Sumunod dito, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang alipin. Pagkatapos nitong magtrabaho sa bukid, hindi siya pinaupo agad upang kumain. Sa halip, siya ay inutusang maghanda panangapunan para sa kanyang amo. At matapos niyang gawin ng lahat, hindi siya pinasasalamatan. Ganito rin aniya ang dapat nating maging pananaw. Kaming mga alipin, walang kabuluhan lamang, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mabigat ito sa ating panahon, ngayon kung saan marami ang naghahangad ng pagkilala, gantimpala at papuri. Ngunit tinuturuan tayo ni Jesus ng tunay na kababaang loob at pagiging tapat sa paglilingkod. Hindi tayo dapat maglingkod upang mapansin, upang makatanggap ng kapalit, kundi dahil ito ang tama at nararapat sa mata ng Diyos. Minsan hinihingi natin sa Diyos na palakasin ang ating pananampalataya, pero nakakalimutan natin na ito ay kaakibat ng pagsunod, sakripisyo at pagtalima sa kanyang kalooban. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakikita sa araw-araw na pamumuhay, kundi sa pagtitiis, sa pagsunod kahit walang nakatingin, at sa pag-ibig sa Diyos kahit walang kapalit. Tanungin natin ang ating sarili, naglilingkod ba ako upang purihin? O dahil ito ang kalooban ng Diyos? Handa ba akong sundin siya kahit walang gantimpala? Ang aral ng Ebanghelyo ay pag-anyaya sa isang mas malalim na ugnayan sa Diyos. Isang pananampalatayang hindi lamang panlabas, kundi taos sa puso. At sa ganitong uri ng pananampalataya, naroon ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal, lumalapit po ako sa inyo ngayon, dala ang isang pusong marunong umamin ng kahinaan. Tulad ng mga apostol, hinihiling ko, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aking pananampalataya. Turuan niyo po akong magtiwala sa inyo kahit sa gitna ng pag-aalinlangan. Paalalahanan niyo po ako na kahit kaunting pananampalataya, kapag inalay sa inyo, ay makagagawa ng himala. Linisin niyo po ang aking puso sa anumang pagnanasa ng papuri at gantimpala. Gawin niyo akong tapat na lingkod, masipag, kapagkumbaba at masunurin. Tulungan niyo po akong maglingkod ng walang inaasahang kapalit, kundi dahil ito'y aking tungkulin at isang pribilehiyong maglingkod sa inyo. Panginoon,
Kung ako man ay mapagod o masaktan sa daan ng paglilingkod, palakasin niyo po ako. At sa bawat araw, itanim niyo sa aking puso ang salitang ito. Kaming mga aliping walang kabuluhan lamang, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagtuturo. Sa inyo po ang lahat ng papuri at karangalan, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.